Tampok ngayon sa bayan ng Angono, Rizal ang Gigantes Festival kung saan malaki rin ang naiambag nito sa Art Capital of the Philippines. Ano nga ba ang kasaysayan nito? Alamin sa sentro ng balita ni Floyd Brez. Maingay, makulay at puno ng higanteng selebrasyon. Ganito sinalubong ng mga taga-Angono ang tradisyonal na parada ng Gigantes, isang tatak ng kanilang munisipalidad. Bukod sa pagdiriwang ng pista ng kanilang patron, si San Clemente, tampok din tuwing Nobyembre ang World Class Gigantes Festival. Ayon sa kasaysayan, ang mga Gigantes ay simbolo ng pag-aaklas ng mga magsasaka laban sa mga hasyendero noong panahon ng Kastila. Si Artemio Temyong Tahan ang unang lumikha ng pamilya Higante noong 1945 na naging mahalagang bahagi ng pista ni San Clemente. Nang siya'y pumanaw, ipinasa niya ang sining na ito sa kanyang anak na si Tatay Totoy Tahan, na ngayon ay patuloy na gumagawa ng iconic na mga higante. Ayon kay Tatay Totoy, ang huling higanteng iniwan sa kanya ng kanyang ama ay ang lalaking may balbas. Bagamat hindi na niya isinama ang iba pang higante dahil sa bigat ng mga ito, ipinagpatuloy pa rin niya ang tradisyon bilang pagpaparangal sa sining ng kanilang pamilya. Ako na raw ang gumawa at magpatuloy dahil na namatay na tatay. Ang huling pinamana sa akin yan na may balbas na lalaki. Bilang art capital ng Pilipinas, malaki ang papel ng Gigantes Festival sa turismo ng Angono. Ayon kay Lloyd Miranda ng Angono Tourism Office, ang Gigantes ay naging simbolo ng kanilang bayan. Maliit man sa heograpiya, ngunit malaki ang kontribusyon sa sining, kultura at kasaysayan ng bansa. Rin yung naging simbolo namin dito sa bayan ng Angono na ang pangarap namin lahat ay maging higante kami. Maliit ang bayan ng Angono, maliit lang kami geographically, pero malaki yung ambag namin sa sining at kultura at kasaysayan ng bansa. Hindi ka mabibigo kung sasali ka sa Gigantes Festival. Bukod sa makulay na parada, taglay nito ang yaman ng kasaysayan na patuloy na nagbibigay daan sa pagyabong ng kultura ng Angono. Floyd Brez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.